Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Simulan natin linggo ng tama sa lubungin natin ng bukas na masaya at punong-puno ng pag-asa. Tanggalin ang negatibo, hanapin natin ang positibo. Huwag natin iwasan ang problema, harapin natin ang problema. Paggaanin ng kalooban at kung mabigat man, huwag mag-alala. Lakasan natin ang TV, headset, volume at sabay-sabay na sumigaw ang buong sambayanan ng Ching Positive. Yes! Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang world coach at ang oras niyo makakasama hanggang alas 10 ng umaga. Napapanood niyo kaming right now sa 1PH Signal TV Channel 1 at meron din tayong live streaming sa Facebook page ng 1PH at ng personal page ko. So, bisita na po kayo. At bago tayo magpatuloy ng ating talakayan ngayong linggo, ay ito na ang pinakamalaking headline sa bansa, ekonomiya, kaperahan ngayong weekend. Nagsimula na po ang kahapon ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa 6.7 trillion pesos na panukalang budget sa 2026. Ito ang kauna-unahang Bicam deliberation na ka-livestream sa YouTube channel ng Senado at Kamara. Isinapubliko ito dahil sa nakaraang pasingit at pagsingit ng mga pondo ng mga mambabata sa Bicam. Nitong Martes, ipinasa ng Senado ang panukalang budget habang ang Kamara naman noong October 13. Pag-iisay ng dalawang bersyon ng budget ng Bicam, target na mapirmahan ng PBBM ngayong Pasko, ngayong pambansang budget bagong magpasko. Pumalag po si Vice President Sara Duterte sa mga inasampang reklamo laban sa kanyang kabilang ang plunder. Sinabi ng vice na hindi ito unang pagkakataon na hinahanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan nung sa pagdinig ng kamera. Ipinunto ng Vice Presidente na talagang umano'y ang pamimigay niya ng budget allocation sa mga congressman ay para siya ipa-impeach. At hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag daw basta-basta magpadala sa anyang mga paninira. At pagtatakip lang daw ito sa nakawan ng kaban ng bayan. Naguugat lang ang mga maling umanong paggamit ng kabuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Mga kapatid, simula December 17, magpapatupad na ito ang LTFRB ang bawas singil ng surge price ng mga TNVS. Epektibo yan tuwing peak hours po, natatagal na hanggang January 14. Sa bagong matrix ng LTFRB, kung sasakay ka ng sedan or pangkaraniwang sasakyan or kotse, 45 pesos lang po ang flag down rate. 15 pesos naman singil ng kada kilometro habang 20 piso ang singil kada minuto. Ang surge price hindi dapat lalampas ng kabuuang singil ng kada kilometro at kada minuto. At mga kapatid, nagsara po ng 59 pesos at 7 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes. Mas mahina ito kumpara sa 50, ika nga 8 and 49 centavos noong Huwebes. Mga kachik, 11 days na at Pasko na. Handa na ba yung pang Noche Buena nyo? Naging usap-usapan po ang payag ng DTI na kasya daw 500 pesos. Para sa Noche Buena, para sa family of 4. Agree ba kayo dyan or magrarally kayo? Ito ang talagang realidad, no? Yung parang minsan feeling mo talaga na, ay, totoo ba to? Katang-isip ba to? O nagbabalik tayo ng 1980s? Sa papel ng 500. Pero sa totoo lang, buhay, no? Sa totoong buhay, kapos na kapos yan. At honestly, very, very challenging ang 500. Walang debate yan. At saka yung pang Christmas, siyempre gusto natin, siyempre, simple. Hindi simple, special pala. Pero yung 500 nga, talagang hindi talaga kakasya yan due to the following reasons. Number 1, mabilis na pagtaas ng presyo. Diba? FYI, galing lang po ako sa Cubao na farmers. Alam niyo ba mga kapatid, ang galunggong ngayon, galunggong 1 kilo, 450. 450 mga kapatid. Talagang ang ngiwi ka na lang Na dati, nung panahon po ni Cory, benching ko lang po ang galunggong. Kada kilo. At ang galunggong ay, noong panahon na yun, ay itong sinasabi, pagkain po ng mga masa. Ngayon, ma-afford pa kayo ng masa, yung
400 or 450 per kilo na galunggong. Siguro nang makaka-afford na niya talaga may kaya. Minsan bitin talaga ang budget po natin. At ang bad news po, hindi natin controlled yung mga presyo. Di ba? Hindi natin control pagtaas ng sahod. Hindi naman tumataas ang ating sahod agad. Kaya nga, ano niyan? Di nagreklamo na lang tayo. Kaya nga dapat, kahit anong mangyari po, think positive pa rin tayo. Yan parati natin sinasabi, di ba? To every problem, there's always a solution. Anong solution po natin? Number 1, ito na yung pwede natin gawin. Una, magtulungan tayo bilang pamilya. Hindi lang dapat iisang kumikita, di ba? Di ba? Hindi lang dapat ang isang gumagastos. Dapat tulungan, di ba? Tulungan, potluck, di ba? Magbayanihan po. Dapat lahat mag-ambag, di ba? Iisipin kung paano ako makakatulong sa pamilya, di ba? Hindi yung paano akong hihingi sa aking pamilya. Dapat maging pagaan tayo, hindi tayo pabigat. O like for example, may party. Okay, ate ang pasta, kay kuya ang drinks, kay nanay ang ulam, kay tatay ang prutas, kay bunso ang dessert. Di ba? Yung sa kapitbahay mo, sa kanya naman kwentuhan. Di ba? Nag-aambagan, parang potluck ba? Next, ang gawin po natin ay maghanap tayo ng pagkakataon na kumita, ng dagdag kita, mag-side hustle. Ito yung pinakamagandang season na kumita. Alam nyo ba na pwede kayong magbenta ng mga gift items, personalized mugs, gift basket, cookies, magluto ng leche flan, o magbenta ng pabango o accessories. Kasi nga, people are willing to spend this season, di ba? Para pamigay as a gift. Pangatlo, pwede tayong magplano ahead. Alam mo naman na dating ginagawa natin, gumagawa tayo ng di ba? Ng Pasko Fund, di ba? Or like for example, starting this January 10 pesos lang. January, 10 pesos a day lang. Di may 300 pesos ka a month times 12 months, 3,600 a year. Imagine mo may 3,600 ka na pang Noche Buena. Hindi mo makailangan, di ba, na maghintay ng Christmas saka ka mag-iipon. Very practical, di ba? Very simple. Kaya kung gusto mo talaga malaman, yung mga kapatid, kayo po, anong diskarte nyo po this coming Noche Buena? Form 1, ito na lang. Ito, bubulong ko sa iyo Pwede na lang yung makikain. Magtanong ka sa mga kamag-anak mo na medyo nakaka-LL. Oo, di ba? Nakaka-LL. Doon na kayo pumunta, doon na kayo makipag-celebrate. Di ba? Pwede ka rin bumili ng isang siguradong, parang signature cake or isang cake o na magkakasya sa lahat. Yan ang ambag mo. Di ba? Parang ipotluck mo. O, di ba? Yung 500, itodo mo na yun doon sa isa, di ba? Tapos makikain ka na lang. Di ba? Hindi mo kasalanan na hindi mo kaya talaga. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-inaarte. Sa totoo lang talaga, challenging po ang panahon ngayon. At di talaga ako sang-ayon sa karamihan na 500 pesos Noche Buena. Talagang challenge po talaga yan. Grabe. Kaya nga kayo mga kapatid na nakikinig at nanonood sa channel natin po ngayon, mag-comment po kayo Ang tanong ko, na-enlighten ba kayo sa episode na ito? At talagang sinasabi nyo talaga, oo, tama tong gagawin po natin. Kaya mag-comment po kayo dito sa ating Facebook account para mabasa ko naman. Mga kapatid, Alex Fuentes, kamusta na? Eleanor Bihano. Oo, maraming salamat po sa pakikinig at panunood. Kayo, anong comment nyo sa 500 pesos? Kasya o hindi? Mga kapatid, tayo po ay syempre naman, pagdating po sa kaperahan, minsan hindi talaga madali na tinatahak po natin yung landas patungo sa tinatawag na financial freedom, pero positive pa rin tayo. Ang importante, magtulungan tayo sa money goals. Kaya nag-imbita tayo mga team Iponaryo para sa payo ni Coach. Makinig sa payo ni Coach. At makakausap natin sa araw na ito, live via Zoom. Siya po ay taga Davao del Norte, si Jessa May Estorque. Hi, Jessa. Good morning. Maayong buntag. Buntag, Sir Chinky. Hello po. Kamusta ka, Jessa? Anong imong trabaho? Housewife po at the same time business din po. Sige. Ano yung may tutulong ko sa iyo? Go ahead, please. May question na po sana ako, Sir Chinky. Question number 1, saan po ba maganda mag-ipon? Sa bangko or sa alkansya? Siyempre, ang una naman, alkansya. Alkansya muna sa balay, di ba? Siyempre, hindi mo ka adlaw-adlaw, pwede kang pumunta ng bangko, pamasahe mo pa lang, at saka oras, baka sayang na. So, pag nakaipon ka na talagang substantial amount,
tsaka mo ilagay sa bangko, di ba? Pag nilagay mo sa bangko kasi mas tutubo yan. Pero alam mo, mas maganda ilagay sa e-banks. Hindi yung sa regular banks. Kasi ang regular bank nagbibigay lang ng less than 1% interest per annum. Ang e-banks, may mga iba umaabot po, lalo na yung Maya Bank, no? Again, di ko ito pinopromote pero kinikwento lang to sa akin ng mga kaibigan ko, umaabot hanggang 5 to 10% interest per annum. Imagine mo. Parang 10 times or 15 times higher than the regular bank, 'di ba? Familiar ka naman sa mga electronic banking, 'di ba? Oo, yun. Pero natatakot lang. O natatakot, alam mo, huwag kang matakot kasi number one, covered yan ng PDIC, ang Philippine Deposit Insurance Corporation ng 1 million pesos. Mag-iingat ka lang, syempre, yung in terms of yung baka ma-phishing ka, di ba, ma-scam ka, makuha ang OTP mo pag binigay mo, yun lang ang ingat. Pero kung ilalagay natin sa ganong klaseng safe po siya dahil meron nga siyang insurance. Okay, and the next question? So, next question po, sa ano po bang magandang investment? Sa bangko or lupa or alahas? Ay, magandang investment, alam mo, sa isang investment na alam mo kung saan ka pamilyar. Di ba? Marunong ka ba sa alahas? Ikaw ba marunong ka sa alahas? Po. Kung Pundar naman po. O kung marunong ka sa alahas, alam mo naman tumataas ang presyo ng alahas, doon ka. Di ba? Basta kung saan ka komportable, doon ka magpasok ng pera. Okay? Next question. Sa next question po, sa negosyo po, paano po ba malalaman kung palugi na yung business mo po? Una, syempre naman, mahina ang benta. Pangalawa, mas mataas ng gastos mo kesa ika nga pumapasok mong pera. So, pag umaabot na sa ganun, ang unang tanong, ano pang pwede mong gawin? Di ba? Una, syempre, gagawa tayo ng paraan para lumakas ang benta. Pangalawa, maglagay ka na ng taning. Maglagay ka na ng taning kung nalulugi ka na. O sige, 3 buwan pa o 6 na buwan. Pag hindi pa tumaas at wala pa talaga nangyari, di ba? Kailangan ko na mag-adjust. When you say adjust, hindi naman totally isara. Baka kailangan mo magbago ng concept or magbago. Kunyari, dati nagbebenta ka ng mga milk tea, mahina na. Baka kailangan mo na magbenta ng kape. Di ba? Or if not naman, totally mo talaga isara at maghanap ka na ulit panibagong opportunity. Okay? Meron ka ba bang pahabol na tanong, Jessa? Yan lang po. Meron ka bang gustong batiin? May secret. Yung mga friends ko po. Go! Hello po. Families ko. Hello po. Shout out pala sa mga families and friends ko. Hi po. Nandito na ako. Yes, matagal ka na sumusunod sa akin, Jessa. Yes po. At po, may mga libro po ako sa inyo na galing po, na binili po. Okay, Mga ipunaryo, yung sa negosyo. Yeah, maraming salamat sa iyong suporta. Ang panalangin ko, lalo pa talagang ika nga maging successful ang inyong mga endeavors at the same time mga plano sa buhay. Mabuhay ka, Jessa! Thank you! Good din po, Sir Vinky. Bye-bye po. Magbabasa lang muna tayo ng mga comments. Galing po sa Facebook po natin, personal Facebook po. Si Joms Katage, sinabi niya, watching from La Castellana. Okay, Negros Occidental. Pero sa Espanyol yan, Castellana. Oo. Yung double L pala, Y. Okay? Rudel Alcantara, tignan ko naman, sir. Kasha, okay, sandali lang ha. Kasha on family of 4 ang 500 kung isang dish lang gaya ng spaghetti, palabok, or pansit. Diyan, tapos tasty bread. Oo, what's more important, may handa sa birthday ni Papa Jesus. Oh, di ba? Galing naman. At saka ito pa, meron pa ba isa? Yes, sandali lang. Ito po, si Rudel Alcantara watching from El Pueblo, Mexico. Novaliches, Quezon City. Kamusta na? Mabuhay kayo. Maraming sa suporta. At syempre naman, binabati natin si Direk Tony Y. Reyes, Alice Reyes, Mommy Shirley, Daddy Bert, Mommy Ching, syempre naman, Julius and Tintin Babaw, Nanay Christy Fermin. Maraming salamat. At sa araw na ito, please, bisitahin nyo na rin po
bisitahin nyo na rin po ang aking YouTube channel at na-interview ko si Ginoong Ogie Alcacid. At sinabi ni Ogie, the Pogi, na napakahirap daw magpatawad. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Nagbabalik po tayo sa Chink Positive. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang wealth coach na si Chink Kitan. At this point, makakasama natin ang Iponari of the Week. Siya po ay isang musician na si Melrick Vergara. Welcome Melrick. Good morning. Maraming salamat Melrick sa panahon mo ha. Si Melrick kasi actually dumaan po sa FYP page ko, yung ibig sabihin po sa TikTok sa For You page. Tapos napanood ko po yung kanyang gimmick po sa sa kanyang passion, at the same time kung paano siya kumita ng additional na pera. So kung ano yung video niya, panoorin muna natin. Ay, isa ba kanta? Dahil isang kanta pa, isang lyric pa. Number 2. Join us. Bakit tayo sa
Para sa mga tao. Wait lang po, may first impression ako. Pili ko teacher po. Tapos na po ang panunood sa video. Oh, di ba? Mukha kayo, teacher, no? Oh, principal, sabi na. Ano, guidance counselor. Hala, 500. Paano ba? So, kwento mo nga, Melrick, kung ano yung nangyari doon sa... Oo. Actually po, biglaan lang po yan. Mm. Biglaan po nangyari yun. Kasi yung, galing po kami ng school ng mga friends ko po, schoolmates ko po. Tapos galing po kami year-end party. And then, bigla po sila nagyaya po ng gala. At tapos ang nangyari po, is kulang po sila sa budget. Bali, pamasahe lang. Tapos, ganito po ang nangyari. Eh di syempre, parang, so hindi kami makapag-dinner, ganun. Teka, gagawa ko ng diskarte para makakain kayo. Parang gumawa po ako ng paraan para makapag-dinner po kami. And ako gagawa ng diskarte para makakain din po Ilan sila. kayo nun? Siguro po mga 5 po. Okay. Mga friends ko po. Tapos ayun, habang nasa biyahe po kami, iniisip ko, paano kayang diskarte? Kumbaga mas, yung pagkawala po ng, pagka yung kulang po sa budget, yun po yung pinaka nag-push po sa akin para makapag-isip po ng content po. Oo, may kasabihan nga Opo. na yung necessity is the mother of all invention. Ang pangailangan, lalo yung mahigpit na pangailangan. So, nasa jeep kayo nun? Opo, naglalakad po, pasakay po ng jeep. Okay. Tapos hanggang sa nagbiyahe. Tapos nagpapatulong po ako sa kanila. Paano po kaya ganun? Tapos nung medyo nakakaisip na po ako ng idea, sinasabi ko po sa kanila yung naiisip ko, which is yung napanood nyo na nga po sa video. May dala kayong gitara nun, di ba? Opo. Ah. Ano po kasi po yung event po na yun sa school po namin. Nag-perform din po ako kaya may dala rin po akong gitara. Tapos biglaan po sila nagyaya. Tapos ayun po. So, pumunta ka sa park. Parang park ba yan? Sa Imus po, sa Vermosa. Sa Oo. Ayala Malls po. Tapos nakita mo yung mga tao na nandun, na nakaupo. Tama? Opo. So, nilapitan mo. Opo, nilapitan ko po. At sinabi mo, Kung okay po ba sa inyo po, kantahan ko po kayo at malugod ko po tatanggapin po kung kahit magkano po. sige. Para malaman po natin kung okay, ano po nangyari? Anong nangyari nun pagkatapos mo kumanta? Ano po, after ko po kumanta, tapos sasabihin ko po, thank you, thank you, babait ninyo. Tapos pag nakapagbigay na po sila, tapos... Hindi nga, magkano nga binigay sa'yo yung mismong yung yung video mismong niya? video po. Oo. Okay po. Nakaano po kami noon, 400 po kami sa kanila po. Kasi akala ko po tapos na po, tapos nag-enjoy po sila. Tapos Magkano unang inabot sa'yo? 100 po. 100. Opo, 100 po. Tapos paano naging 400? Tapos akala ko po tapos na, tapos medyo nabitin po sila. Parang may strategy po kasi yung ginagawa. Ang ginagawa ko po is verse to chorus lang po yung Kinakanta mo? ko po para medyo mabitin po sila. Tapos, Okay. ngayon po, pag nag-enjoy na nakapag-abot na po, tapos akala ko po okay na po kasi masasaya na po sila. Tapos habang kinukuha ko po yung calling card ko po, nagsalita po yung isa, si ma'am, tapos sabi niya po, if okay lang daw po na isa pa. Tapos ayun, sa video, ayun po, natuwa na po ako. Alay, isa po si ma'am, ganun po. So, umabot. Tapos nung sinabi niya na po na, at dahil isa pa, isang tip pa. Ganun po. Wow. Oo. Oh. So, Ayun po. naka 400 pesos kayo na that night. 400 or Opo. nadagdagan pa. Kakahirit po sa nila po kasi nag-e-enjoy po talaga sila. Tsaka pag kinakantahan ko po sila, sir, parang hindi ko na-feel na other sila sa akin. Kasi yung mga kamag-anak ko po is lagi po akong pinapakanta every time na may reunions, birthday. Kaya sinabi ko rin po sa video yun na parang kamag-anak ko lang po kayo pag kinakantahan ko po kayo. Hindi ko na-feel na parang iba kayo sa akin. Tsaka alam niyo po, ang gagaan po ng vibe po nila. Actually, gusto ko nga po silang bisitahin at libre sana ng pakape. Kasi, for appreciation po. Kasi kung wala po sila, hindi ko po makakamit yung mga videos po na yun. Kaya props po sa inyo. Maraming salamat po sa opportunity na makatugtog po sa inyong... So, magkano naman ang na-total na naliko mo? At that time po, naka 700 po kami. Tapos, nag-ano po kami. Anong ginawa Pwede niyo? po ba banggitin Oh, naman! restaurant? Oh. Nag-McDo po kami. Wow. Ayun po. Tapos, Galing. ang saya po. Kasi, pero although sobrang nakakapagod po.
Opo, pero enjoy po siya, Oo masaya. naman. Oo Masayang naman. experience po. Kaya nga para maramdaman natin mga kapatid, ang sinasabi niyang pagkanta siyempre sample naman tayo. Sample, sample, Okay. sample. Kunin ko lang po yung O gitara. naman, kunin mo na yung gitara mga kapatid habang kinukuha po niya ang gitara. Ayan, ito na. Para makita po natin ang kanyang talento mga kapatid. Oo, sa kanyang pag-awit. Karanahin po natin si Ninong Sige. Chinky. Pwede tayo na, tayo ka na lang. Tayo po, okay. Yan para Maririnig po kayo. oo nga kailangan umupo ka. I-adjust ko ba? Hindi, upo ka na Opo lang. na lang po. Okay po, lalakas ako lang po yung gitara. Sana po marinig. Ayan na. Alright, everyone, this song is called Kung Ika'y Akin. Hope you guys like this one. Woo! Oh, yeah! Hindi naman ako nagmamadali. Yeah. Natatakot lang ako na baka'y mauli. Ayokong magsisi na hindi ko nasabi habang ang puso mo ay wala pang may-ari. Oh, nais kong mabuksan pinto ng iyong puso para sa'yo. Ay gagawin ng lahat, makamit lamang ang pag-ibig mo. Everybody sing! Kung ika'y akin, dito ka sa aking tabi. Nais kong mayakap ka bawat araw at gabi. Aaminin ko na rin na ako'y may pagtingin. Huwag ka sanang mainis kung masyadong mabilis. Everybody! Wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Nais ko lang naman ay konting atensyon. Matatanging angad ko lang ay iyong kaligayahan na hindi magbabago magpakailanman. No, nais kong mabuksan pinto ng iyong puso para sa'yo. Ay gagawin ng lahat, makamit lamang ang pag-ibig mo. Kung ika'y akin, dito ka sa aking tabi. Nais kong mayakap ka, yeah, bawat araw at gabi. Aaminin ko na rin na ako'y may pagtingin. Huwag ka sanang mainis kung masyadong mabilis. Alright. Thank you so much, everyone. Ako nga po pala si Mel Music. Maraming salamat, sir. Nasaan yung thank you? Ay! Thank you! Ay, thank you. Wala pa pong binibigay. Ay! Wala! Seryoso po ba? Ayan. Guys, thank you Ayan, po. ayan. Wait lang po, dahil dyan, magbe-bless muna ako. Ninong ko to. I-invite ko to sa Ayun po, maraming salamat po, sir. Ay, nasaan na yung thank you? Ito na po. Nagkabot na eh. Thank you. Hey! Ang babait ninyo, thank you. Ang sagot ko, ganito. Updated sa trend si sir. Oo. Let's go. Melrick, kailan mo na-discover ang talent mo sa pagkanta? 7 years old pa lang po ako, kumakanta na po ako eh. Tapos po, pero hindi pa po ako passionate po nun sa talent ko. Nagsimula po yung talent ko na nag-13 po ako. Tapos, that time po, idol ko po si Justin Bieber. Sa kanya ko po talaga nakuha lahat. Pag-gitara, pag-skateboard, Wow. yung mga riffs and runs niya po. Siya po Galing. yung nag-inspira po sa akin. Pero hindi ko po ginagaya yung yung character ng boses niya. Kasi para sa akin po as an artist, iba pa rin po yung may originality. Yan. Opo. Alam mo, ang nakita ko talaga yung confidence mo. Ang importante talaga sa pagkanta, Yes hindi lang po. po yung skill and talent, kundi yung confidence, yung paniniwala. Saan mo naman nahugot yung paniniwala mo sa sarili mo? Kinukuha ko po kasi kinukuha ko po yung paniniwala ko sa sarili pag yung nagpe-perform po ako sa mga bars or events, pag natutuwa po yung mga tao sa akin, hindi ko po siya nilalagay sa ulo. Ginagamit ko po siya as motivation para, natutuwa sila. Ibig sabihin, tama po yung ginagawa ko. Ginagamit ko po siya para pagpatuloy yung talent ko na hindi tayo titigil kasi marami tayong napapasayang tao. Ayun po. Wow.
Yung kanina kinanta po niya full version eh. Pero interesado naman ako yung pagkanta mo ng ano? Yung Reggae po yan. Oh, hindi, yung sa yung napanood Sa ko. video po. O sa video, 'di ba? Hindi full version 'yun. Opo. Oh, sige nga, pag makita nga na yung ano yung version mo naman doon. Ano nga yung song ko dun? I forgot eh. Yung song ko po dun, Uhaw. Ayan, uhaw. Uhaw po, kaso may lyrics po ako nun eh. Hindi Oh, ko sige. po siya memorize po ngayon eh. Nakalimutan mo yung lyrics mo? Opo, hindi, Eh, di may ba- lyrics po kasi po ako ng time na po yun. Di mo memorize. Pero marami naman po akong songs sa mga baon po. Kung gusto niyo po, yun na lang po yung kanta. Oh, sige. Yung ganun version yung medyo bitin. Reggae din. Oo. Medyo bitin. Sige po. Sige, medyo bitin. Baka tapos hanapin niyo po yung part 2 guys. Joke. Okay. Ano ba? 1, 2. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Yeah. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig mo. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambay lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, dakong magparaya. Kahit katumbas, ito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Salamat po. At nang dahil dyan, syempre naman, baka sabihin niyo na naman, walang ambag na naman to. Oh, yan. Hala, sir, thank you po. Yan. At dahil dyan, Oh. thank you. Ang babait ni Sir Chinky. Salamat po, Sir Chinky. Okay, mga kapatid. Ay, hindi pala, Sir, Ninong Chinky. Oo. Okay, mga kapatid, bakalan nyo na tulpo na to, ha? Oo. Hindi, ito yung estasyon din ni Tulpo, eh. Oo. Oh, baka yun kasi di mo yung background pare-pareho lang. Opo. Oo. Yun nga. Pero ang galing ha. So, ika nga ito ba yung ginagawa mo na? Kasi alam mo, ang gandahan po mga kapatid, yung kay Melrick po, na ibabali po niya yung mga lumang kanta at modernize niya. Paano mo naisip tong yung mga nilalaro. Ano po, mahilig po kasi ako maglaro-laro po ng mga notes. Pag kahit nasa bahay lang po ako, nagugas ng pinggan, nagwawalis, or pag may ginagawa ako, ang hilig ko pong mga mga ganun po. Tapos parang nag-iimbento po ako ng mga kulot. Tapos ngayon, pag may nagawa po akong, parang maganda to ire-record ko po kagad kasi parang hindi ko po makalimutan po yung tono. Ganun po yung ginagawa ko. Okay. Opo. So, galing lang talaga sa iyo yung mga iniisip mo. Kaya nga, Opo. hoy kayo mga nakikinig at nanonood ngayon, mga kapatid, mag-comment naman kayo sa ating kung anong nagustuhan nyo sa pag-awit ni Melrick. At we're gonna pause for a short break sa pagbabalik po ni Melrick. Nako, marami pa tayong tatanungin at sasaliksikin sa kanya kung ano na talaga ang kanyang pangarap at anong kanyang backstory. Okay, ang Philippine Standard Time po right now ay 9:37 na umaga at magbabalik pa ang Chick Positive.
Nagbabalik po tayo sa Ching Positive. Kasama niyo pa rin ang inyong pabansang world coach na si Ching Kit at kasama po rin natin ang Ipunari of the Week na si Melrick Vergara. Si Melrick po ay napanood ko po sa FYP sa TikTok at siya po ay ika nga kumakanta sa mga ika nga hindi niya kakilala. At dahil doon ay siya po ay nakakita na oportunidad. Kasi ang backstory lang po niyan ay gutom lang naman talaga sila. Galing sila sa Christmas party at nang dahil doon sa pagkakanta-kanta niya, nakalikom sila ng 700 pesos nung gabing yon. At sila po ay nakakain sa isang fast food. So ngayon po, sinasalaysay ni Melrick kung ano ang kanyang ika nga pangarap pa sa buhay. Pero yun nga, bago tayo magpatuloy, Melrick, can you please give us a background? Ilan kayo magkakapatid? 2 po. Oo. Bali, 4 po. Yung 2 po sa ibang mother. Mm-mm. Tapos, yung kapatid ko po na kami 2 lang po, yun. Yung biological ko po, yun, kami po yung same po ng Okay. mother po. Si mama mo nasaan ngayon? Nasa Macau po siya. Shoutout pala kay mami ko dyan. Love you, mami. Salamat po sa support mo po lagi sa akin. Kay mami Melody Third. Oo. Ayun po, nasa Macau po siya ngayon po. Nagmamassage. Massage therapist po ang Gaano katagal na siyang nagtatrabaho doon? Hindi ko po sure, pero I think meron na pong mga years, mga 5 years po. Mm. Tapos, siya po yung nagpo-provide po sa amin sa school, tuition fees, ayun po. Si Siya po tatay, ano naman ang trabaho? golf cart, mechanic po siya. Mm. Ayan, siya po, bale, siya po yung nag-aano po sa amin, nagpo-provide po for tuition po. Mm. Ayun po. Siya po yung nangangalaga po sa amin. Hindi ba mahirap na, yun nga, na hindi mo kasama ang mama mo? Mahirap po. Actually, miss na miss ko nga po. Favorite niya nga po yung song na Mapa, SB19. Mm. Opo, kaya nagla-livestream po ako nun sa TikTok, tapos nirequest niya po yun, tapos kinanta ko po. Mm. Tapos, ayun, naiyak po siya. Wala, parang naiyak tuloy ako ngayon. May-miss ko siya. Mm. Opo. Anong pangarap mo para Pangarap ko po, Mm. makapag-travel po ng kasama ko po yung family ko. Mm. Gusto ko, hanggat nabubuhay pa sila, may padama ko sila sa kanila yung sarap. Kasi pag wala na sila, Mm. wala na yung Kaya hanggat nandito po sila, todo talaga yung pagmamahal ko po sa kanila. Mm. Opo. Anong plano mo sa gawin sa, yun nga, sa God-given talent na binigay sa'yo ng Diyos? Ayun po, pinupurso ko lang po, ine-enjoy ko lang po siya. Mahal na mahal ko po talaga ang pag-perform. Actually nga po, kapag mag-isa lang po ako sa bahay, minamanifest ko. Papatugtog ako ng malakas, tapos kakanta ako. Kasi madalas po ako na-home alone pag sinusundo yung mga bata sa school. Minamanifest ko. Pipikit ako ng matagal. Tapos kakanta ako. Tapos may malakas na tugtog. Tapos ini-imagine ko yung milyon mga tao. Para ako nasa Philippine Arena. Tapos kung nag-perform ako yun. Parang nilalagay ko yung sarili ko na nandun ako. Na nangyayari talaga. Alam mo, Melrick, hindi mo kailangan i-manifest yun. Alam mo kailangan mo gawin? Pag-pray mo lang at maniwala ka. Lalo na po yun. Mas Lagi- powerful yun. Yes po. Sa lahat din po ng works ko, lagi ko po sinasama si God. Actually nga po, mas naging masaya po ako nung binigay ko po talaga sa kanya yung puso ko. Pero mas nag-push po mas nagka-relationship po ako kay God nung nagsusunod-sunod na po yung opportunities. Kasi every time po na may mga achievements po ako natatanggap, nagiging grateful lang po ako, nagte-thank you po ako sa kanya. Tapos, mas nararamdaman ko yung presence niya. At pag nagte-thank you po ako, mas dumadami pa po. Ganun po. Tapos, ayun, walang sawang pasasalamat po sa kanya. So, ano yung strategies mo? Ano strategy mo ngayon habang nag-aaral ka at pinapursue mo tong passion? Ano yung strategy mo? Strategy ko po, pag wala po akong pasok sa school, ayun, babalik po ako kay TikTok. Ayan po, pag wala na pong gagawin. Tapos, ayun, pag nakakaano po ng mga onting pera, ganun, nakakatulong po sa family. Ina-enjoy ko lang po siya. Hindi po kasi ako masyado nagfo-focus pa since nag-aaral po kasi sabi po kasi ng mama ko, tapos po muna ako. And ayoko pong pabayaan yung school ko. Kaya, Hindi, lang pero po. ang point lang is, bakit ka nagkaroon ng ganong mindset na pagka nagigig ka o nadite-focus ka sa Ayun, hindi naman po ako totally na de-focus.
Pero may times po, may times. Ayun. Pero binabawi ko naman po pag nakikita kong, ay, medyo, ano po. Pero hindi naman po ako bumabagsak. Ayan. Tapos, ayun, pag tinitingnan ko po yung grades, ayun, nare-realize ko na, kailangan ko mas mag-focus sa school. Ayun po, binabawi ko naman po siya. Hindi ko po pinapabayaang bumababa. Ayun, okay naman po. Matataas naman po ulit. Oo, okay lang naman kasi ang point lang naman, mahalaga na mag-aral. Mahalaga na matuto. Knowledge is power. Pero ang point lang, hindi mo dapat lang maging batayan yung grades. Opo, kasi Oo. iba pag nasa, alam ko po, iba pag nasa tunay na buhay na eh. Oo nga. Actually, marami nga pong mga naririnig sa social media na valedictorian pero mga unemployed, which is nakakalungkot. And parang ang taas po ng mga standard dito sa sa country po natin. Hindi, nakakalungkot nga in the sense na hindi dapat maging batayan yan eh. Kasi kung yan lang magiging batayan yung alam, sa panahon ngayon, lalo na ngayon, Opo. nakakalungkot. Dahil nga, nung unang panahon, talagang napakahalaga na kailangan mo matuto sa eskwelahan. Pero ngayon, sa panahon ngayon, kahit wala ka sa eskwelahan, pwede ka matuto. Opo. Dahil nga sa dami na ng information, Correct. Opo. 'di ba? Sa Google, sa AI, 'di ba? So, ang importante is learning and not the grades. I'm not saying kasi Yes. like ako, Agree. number 1, hindi ako nakapagtapos. Kung grades lang, 4 na beses ako nag-grade 6. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi hindi mahalaga ang edukasyon. Pero ang sinasabi ko na ang importante, kailangan meron kang tamang foundation at dapat may tama kang diskarte. 'Di ba sa buhay? Kasi kung Opo. matalino ka, 'di ba? Mataas ang grades mo, pero kulang ka naman sa diskarte, kulang ka sa lakas ng loob. Yep. 'Di ba? Lahat ng alam mo, wala siyang halaga. 'Di ba? At pangalawa, kailangan tanggalin natin yung idea pag nag-aaral ka, aral lang. Kailangan, kahit na nag-aaral ka, kumikita ka. Bakit? Sa totoo lang, sa hirap ng panahon ngayon, hindi mo pwedeng iasa lang sa iba. Yun nga kaninang topic ko kanina eh. Na kunyari, isa lang kumikita, lahat umaasa dun. Ang dami ko pong kilalang ganun. Oo. At saka sa panahon ngayon, nung panahon namin, talagang para kumita ka, kailangan mo physically nandun ka. Opo. Magbebenta ka, kailangan mo pumunta doon. Magtatrabaho ka, kailangan present ka. Tama? Tama. Ngayon, paano Yes. ka magbenta? Online, pwede ka na magbenta, nasa bahay Napakadali. ka lang. Oo. Kasi may social media na po. Exactly. Dati Online wala. selling, pwede ka na magbenta, hindi ka naman pupunta, hindi ka mamamasahe. Pangalawa, Tama. trabaho. Hindi mo kailangan physically there, may work from home. Kaya ngayon nga, parang kapatid, kung sinasabi mong, again, busy ka, wala kang oras, imbis na ubusin mo yung oras mo sa social media, gamitin mo na lang yung oras na yun para maging produktibo ka. 'Di ba? Pwede ka mag-freelance, pwede ka, yun nga, kumanta sa TikTok, 'di ba? Tapos bibigyan ka ng ng mga gifts ng mga tao. Or if not, gumawa ka ng channel sa YouTube, 'di ba? Pwedeng ma-monetize din ang YouTube, 'di ba? Kaya hindi natin tapusin ko muna yung aral ko, focus ko pag-aaral. Pwede mo siyang pagsabayin. 'Di ba? Tatanggalin mo lang yung oras mo ng mga hindi productive. 'Di ba? So, ikaw, ano man masasabi mo, ano yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo bilang sa ginagawa mo ngayon, bilang isang musician? Okay, matakot mag-take ng risk. Ayan. Pero it doesn't mean naman na hindi mo pag-iisipan. Sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail. Kaya lagi nyong tatandaan lagi nyo pong iisipin bago nyo gawin po yung isang bagay para mas sure po na magsasucess tayo. Pero okay lang naman kung mag-fail for me kasi walang success kung walang failure para sa akin. Ayun po. Part po siya ng success. Kaya, ayun, mag-take lang po kayo na mag-take ng risk. And always be humble, as always. Kasi, pag mataas ang tingin natin, sarili natin, tingin natin, parang, yung growth, parang feeling ko na i-stop. Kasi parang, pag may sinasabi yung isang tao na, which is concern lang naman, critic, para mas maging okay ka, parang tingin mo sa kanya is bashing yung, yung nagiging tingin mo dun sa sinasabi niya, which is,
makakabuti naman para sa'yo, which is naging malaki na nga yung ulo mo, hindi mo na pinapakinggan sila. Kaya dun para sa akin, dun na-i-stop yung pagiging ano po tawag dito, dun yung hindi na nag-grow para sa akin po. Kaya, yun, para sa akin po, sa lahat po ng ginagawa natin, ano man makamit natin, ano mang tumaas man tayo, mananatili dapat nasa baba ang mga papapaan natin. Ganun po. Alam mo, papalakpakan kita doon regarding that sa yung paniniwala mo. Totoo yan na kung walang hirap po, walang ginhawa. Walang pait, walang tamis. Walang init, walang lamig. Kaya kung nagtataka kayo, ba't kayo dumadaan sa pagsubok at hirap ngayon? Kailangan mo maramdaman eh. Para maramdaman mo, kung nararamdaman mo ang hapdi at yung talagang sakit sa buhay, pero pag nakamit mo ang tagumpay, mararamdaman mo din yung tamis at the same time yung saya at galak. 'Di ba? Kung paano yung katulad ko talagang nanggaling din kami sa challenging na buhay. Pero ngayon na-appreciate ko. 'Di ba? Dati hindi ako makakain sa restaurant. 'Di ba? Ngayon, tuwing kumakain ako talagang sobra akong grateful and thankful. Dati hindi ako makabili ng favorite kong mami o siopaw. Ngayon nga pag bumabalik ako sa yung brand ng Lingnam. Pag bumabalik ako doon, sabi ko, parang nagbabalik yung panahon na walang-wala ako. Dati hindi kita afford, ngayon kahit everyday ako kumain, kaya ko na. So, it humbles you. Yun nga tama yung sinabi mo eh. 'Di ba? At Yes. parang maalala mo talaga na lahat ng meron ka ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Yes. 'Di ba? Kaya para sa akin po, pag nasa na yung mga bagay na gusto mo, wag ka magiging abuso or magiging mayabang kasi kaya niyang bawiin lahat ng sa'yo kasi siya po ang nagbigay nun. At saka kung nalulungkot ka sa buhay, hindi lang para kay Melrick to, at para sa inyo nakikinig, huwag mong hanapin yung mga bagay na wala ka sa buhay. Hanapin mo kung anong meron ka at doon ka magpasalamat. Yun. Diba? Always be positive. Diba? Kasi kung hanapin mo mga bagay na wala ka, marami kang makikitang wala. Tama. Diba? O kunyari, sabihin mo, wala kang sasakyan ngayon. O, diba? Pero nung nagkaroon ka ng sasakyan, diba? Na second hand. Tapos anong hinahanap mo na? Brand new na. Ano nagkaroon ka ng brand new? Oo, na entry level. Ano na hinahanap mo? Sports car na. Diba? Parang di ka masihan kung ano man meron. Satisfaction po. Oo. Alam mo yan ang pinakamalungkot eh. Alam mo ang pinakamalungkot mga kapatid. Contentment makes a poor man rich. Discontentment makes a rich man poor. Kaya Melrick, maraming salamat. Paano ka makokontak ng mga tao? Baka pwede kang imbitahan sa mga parties o 'di ba? Ngayon pwede tayo ang tawag dito? Christmas caroling. O, Ayun 'di po. ba? Yes, ayan. Oo. Pwede nyo po ako i-follow sa aking social media, Mel Music, M-H-E-L Music, sa Facebook page, TikTok, YouTube, and pwede nyo po akong i-reach out kung gusto nyo po akong kunin sa mga events nyo pong mas gagawin nating mas special. Ayan. Yeah. Kontakin nyo po ako sa Facebook page ko, Mel Music. Ayan. Yeah, maraming Pwede po ba mag-shoutout po? sige, go. Shoutout nga po pala sa buong pamilya ko dyan. Kay Ricky Vergara, sa papa kong napaka-supportive, thank you. Kay Mel Literte, kay mami ko dyan. Esther Literte, sa lola ko. Kay Edwin Literte, sa lola ko. Sa inyong lahat. Love you guys. Salamat po. And sir, maraming salamat also sa opportunity po. Thank you. Mabuhay ka, Melrick. Maraming salamat. At syempre naman, ano yung susunod? 15,000 pesos kada buwan para sa gasolina. Normal ba to o may mali? Panoorin natin to. Sa comment section. What if I tell you that you can save 8,000 pesos a month on gas alone? Paano yan? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang world coach. Whether we like it or not, kung kayo po ay may personal na vehicle, gasoline is one of the major
concern, di ba? Ang average probably ng gasoline ng isang tao depending on sa layo, no? Nasa siguro minimum 6,000 to 12,000 depende kung gaano kahalayo at ka-traffic yan. Pero ito lang po itong kaklaruhin ko lang, itong 8,000 pesos na kinumpute ko ay base sa karaniwang sitwasyon ng isang Metro Manila driver. Yung araw-araw na sa traffic, tumatakbo na parehong ruta at madalas na sa biyahe. Alam mo ba, ang nakukonsumo po natin ng gasoline sa traffic alone, average from 1,000 to 1,500 dahil nakatigil ka lang sa traffic, hindi pa kasama ang biyahe. Isipin mo parang literal na nag-evaporate lang ang ating pera dahil hindi nga tayo gumagalaw. At kung isasama pa natin yung regular gas consumption natin, di ba, talagang masyashock ka talaga. And let's be honest, aside from the maintenance, napakataas po talaga ng presyo ng gasolina, di ba? Kaya kung i-multiply po natin, nag-compute na po ako 8,000 pesos kada buwan sa isang sasakyan namin, okay, more or less, ang nagagastos ko times 12 months, that's around 96,000 pesos in a year. So, in 1 decade or 10 years, almost 1 million pesos po ang napupunta sa gasolina. Isipin mo, kung makatipid ka ng 1 million pesos, alam mo pwedeng gawin sa 1 million pesos. Pwede na i-down payment sa bahay, papunan sa negosyo, o tuition fee ng anak mo. Tama o mali? Pero ang masakit, buwan-buwan, naguhulog lang po tayo na parang wala, nauubos lang. Hindi na pupunta sa investment, hindi na pupunta sa future. Diba? Nauubos lang sa tangke. Nakakalungkot, pero pinagpaguran mo to ng todo. Pero ito pang nakakainis. Yung price ng gas ay depende sa palitan ng dollar at saka ng peso. Siyempre, pag tumaas ang dollar, tataas din yung presyo, yung gasolina. So, instead of me complaining about the situation, di ba, hindi ko naman control ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero yun, nag-isip na ako ng pamamaraan paano ko na makokontrol ang gastos ko sa gasolina. Kaya naghanap-hanap na po tayo ng paraan bilang mga kaiponaryo at syempre may matalino na paraan na mag-drive na hindi na mabigat sa bulsa. Hanggang sa nakita ko na at nabalitaan ko na ito, yung EV. Ano yung EV? An EV in cars stands for electric vehicle, which is a vehicle that is powered by one or more electric motors using energy from a battery. At yung tatak na tinignan ko, yung BYD Sea Lion 6 DMI. Nung una, akala ko typical lang na parang syempre, fancy car, di ba? Pero pinag-aralan ko mabuti, iba pala. Kasi yung plug-in ng hybrid na vehicle, ay siya ay pwedeng gamitin ng electric mode sa city and hybrid mode pag sa long driving. Ang ibig sabihin po ng hybrid mode, two functions pala. Gumagamit muna siya ng electricity on a certain number of kilometers, more or less, I think 100 kilometers. Pagkatapos ng 100 kilometers, magsuswitch na po siya to gas. Di ba? Ang kagandahan po, parang 2-in-1 siya. Hindi ka manganganib. Paano kung di ako nakapag-charge may gas? Oo, pero pag nakapag-charge ka, hindi siya gagamit ng gas. Malaki po ang tipid. And then, pag ako, honestly, kung ikaw, pag naghahanap ka ng sasakyan, anong ginagawa mo? Are you looking for luxury or practicality? Bilang kaiponaryo, ako, I look for practicality. Kaya nga nung pinag-aralan ko, again, pag naka-full electric mode po siya, aabot siya ng 105 kilometers na hindi gagamit ng isang patak na gasolina. Palakpakan. At kapag naka-hybrid mode naman, umaabot siya up to 25 to... Mga kapatid, kung nabitin po kayo, bisitahin nyo na lang po sa YouTube channel ko at i-search na lang po yan. Yun talagang EV cars with Ching Kitan. Grabe, no? Alam mo, ever since na gumagamit ako ng sakyan na yan, alam mo, hindi na ako nagpapagas. O araw-araw, charge na lang. At the same time, kinompute ko talaga, mas mababa talaga. At saka, yun, may solar panel din kami sa bahay. Kaya nga, technically, parang libre na lang. Bago tayo magpaalam, iiwanan ko ng Chink Code for today. Bawat araw ay may bagong simula para tayo ay umangat. Yes. Siyempre, hindi tayo magpapaalam na hindi tayo mananalangin. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na yung pinagkaloob sa araw na ito.
Maraming salamat din na binigyan nyo kami ng pagkakataon upang maunawaan po namin kung ano ang layunin namin sa buhay. At ganun kay Melrick, binigyan nyo siya ng angking talino na umawit at tumugtog. At gamitin nyo po ang kanyang angking talino upang maging kanyang sandigan at pwede niyang gamitin ito para maging pangkabuhayan. So gamitin nyo rin po ang aming angking talino at kung paano kami magsisilbi sa ibang tao at sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat sa mga kapatid na nakikinig at nanood. Si Joms, si Rodel, kay Eleanor, kay Alex Fuentes. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At syempre naman, salamat din po sa Signal, TOC at 1PH. At salamat din sa inyong lahat na nakikinig. Every Saturday po, panoorin nyo po ang buong episode po namin na bagong sa channel po sa 1PH. Every Saturday, 3 p.m. po. And Chink Positive. Galing sa YouTube channel ko at tumutok din kayo sa One Balita Pilipinas araw-araw alas 12 ng tanghali tuwing Lunes hanggang Biyernes kasama ko si Miss Cheryl Cosib at parating nyo tatandaan, sinasabi ko for over 15 years. To every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Bye!